Hello, brothers and sisters in Christ. Welcome to the Adventist Youth Online Ministries 19th episode. So first and foremost, I would like to introduce to you our fellow co-hosts who are here with me, Brother Ellie and Sister Meg. And also, this is another day for us to thank God, and especially because He has given us another opportunity to discuss another round of interesting topics today. So sit back and relax, fellow brothers and sisters, as we proceed with our program. Right, Brother Ellie and Sister Meg? Yes, I definitely agree with that, Sister Touch. And I mean, we should take time and reflect everything what Christ has done for us. And we are so glad, mga kaigsunan, because you're with us right now, our mga tagsa-tagsa, mga suking tig pamina o tiglantaw sa ato ang programa every Sunday afternoon. And especially sa ato mga kaigsunan who desires to know more about the need of this kind of education. And stay tuned, mga kaigsunan, because we have a discussion later on about the importance of Christian education. Yes, mga kaigsuunan, ug sa maayong hapon sa inyo diha. We are really looking forward sa pagtakol aning Christian education, no, ug nganong importante man jud ni siya nato mahibaw-an. So please stay in tune and relax, mga kaigsuunan, and please subscribe to our YouTube channel and like our Facebook page for more topics. Yes. Time just drifts away, and as I look back on the years, memories of happiness and bitter tears. Through it all there was a common thread that cannot be ignored. You were there, teaching me to be your servant, Lord. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through the things that you do would make me strong. Your love has been there all along. Every joy and pain have a reason of its own. Now I realize that I was not alone. The changing seasons of my life were not left up to chance. Lord, I know you are working to fulfill your plans. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along,
There's a person who is aching and in need of someone's care. And I know that you would help them if you only were aware. There is no way we can brighten every sky that's turned to gray, but a smile or expression just might make somebody's day. So put your arms around your neighbor, say hello to someone new. Bring a gift of love that's from above. There's so much you can do. And if someone comes to greet you, don't be surprised that they love you. 'Cause together we are one in the sun. In the times when you feel lonely or you wish someone would call, don't just sit there feeling sorry and not do anything at all. Lose yourself in helping others. Try to brighten someone's day. See how serving makes you happy and how cares just melt away. So put your arms around your neighbor. Say hello to someone new. Bring a gift of love that's from above. There's so much you can do. And if someone comes to greet you, don't be surprised that they love you. 'Cause together we are one in the sun. 'Cause we are all brothers and sisters, linked together through our Father's plan. And I know that the Lord wants to bless us if we're doing the best we can. So put your arms around your neighbor. Say hello to someone new. Bring a gift of love that's from above. There's so much you can do. And if someone comes to greet you, don't be surprised that they love you. 'Cause together we are one in the sun. Yes, together we are one in the sun. Ampo ta. Amahan na mga balaan nga na ikaw sa trono sa kahitasan. Ginoong Diyos, nagaampo ug nagapasalamat kami kanimo niining programa sa pamatan-on nga sa ilang programa nga diin Ginoo na natapos nga hinaot ta Ginoo nga kini ang masuccessful ang ilang mga plano o sa ilang sa ilang programa sa mga pamatan-on nga hinaot ta Ginoo kadtong tanan nga mga mensahe nga diin mabatnan sa mga batan-on nga sila magamit gayud sa buhat yung mansab sa uban pa nga mga kabatan-unan diin Ginoo niining kapanahunan nga ana ang mga pandemic bisan pa Ginoong Diyos sa mga kaulangan nga babag kaya niang panahon sa pandemic kini nagbalampuson gihapon Ginoo nga kadtong tanan masuccessful ang mga programa nga among nabatnan nga among napatalinghugan. Naot ta Ginoo kadtong tanan makapadasig makapalig-on sa ang pagtuo labi na sa mga kabatan-unan ug kang Pastor Ganog. Ning tanan among ginasalig yun na pasalamatan. Pasayloa kami sa among mga sala sa ngalan gahom ni Jesus mayamong personal manunubos. Amen.
There was a man, they called him Jesus, walked the shores of Galilee. He healed the sick and come to water, made the blinded eye to see. He raised the dead and cleansed the lepers, had a power to set them free. But best of all, he went to Calvary, bled and died for you and me. I want to walk Like Jesus, I want to talk like Jesus. I want to be just like my Lord. just like my Lord. I want to help my neighbor, fellow man. or him labor. I want to spread I want my life His holy word. to spread His word. To see. I want to see, I want to shout. to hear the word. I want to tell. I want to tell the world about His love. I want to Walk like I want to Jesus, talk like Jesus. I want to be. I want to be Just like my Lord. just like my Lord. I wish that I could have been with Him when He stepped out on the sea, and heard Him say to Simon Peter, "Come my son and follow me." But soon the dawn will break around us, and His face we shall behold. Oh, what a time we'll have together, shouting down the streets of gold. I want to Walk like Jesus, talk like Jesus. I want to be just like my Lord. just like my Lord. I want to help my neighbor, my fellow man. or him labor. I want to spread I want my His holy life word. to spread His word. I want to see, I want to shout. to hear the word. I want to tell. I want to tell the world about His I love. want to Walk like Jesus, I want to talk like Jesus. I want to be. I want to be Just like my Lord. just like my Lord. Walk like Jesus, talk like Jesus. I want to be just like my Lord. Just like my Lord. I want to help my neighbor, my fellow man. or him labor. I want to spread I want my His life holy word. to spread His word. I want to see, I want to shout. to hear the word. I want to tell. I want to tell the world about His I love. want to Walk like I want to Jesus, talk like Jesus. I want to be. I want to be just like my Lord. just like my Lord. I want to walk like Jesus. I want to talk like Jesus. I want to be. I want to be. I want to be just like my Lord. Okay, thank you so much for the song by our guest this afternoon. You know, I really do believe that the music is the life of the soul. It's really good to meditate a good song, most especially if it is presented to God Himself. Amen. So right now, let us proceed with our headlines and discuss the first phase of our main topic this afternoon. Brothers and sisters, welcome to The World Says. So what is our first headline today, Brother Ellie and Sister Meg? Okay, so ang atong first headline mga kaigsunan is the Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, shall we say PNP, CIDG, has arrested Dember Celes, founder of Forex Rise Trading Group, which ran an investment scam that duped thousands of unsuspecting investors in the Caraga region. Oh. So, daghan biya jud kay naka-scam ani no, labaw na atong pagsirado nga na close dayon tapos grabe ra ba ka rampant ato. So, Yes. mga kaigsuonan, mao ni siyang nagpabalo sa ato nga ang easy money dali ra kay na siya mawala. So, Yes. ang Ginoo naga-encourage ato nga if we want money, we should work hard for it. So, kana pong sa mga mangingilad, ingon sa Psalm 7:16, his mischief will return upon his own head, and his violence will descend upon his own fate. Okay, thank you so much, Sister Meg, for the first headline today. Our second headline, brothers and sisters, is thick mud and debris
coated many villages around the Philippine capital Friday after Typhoon Ulysses caused extensive flooding that sent residents fleeing to their roofs and killing dozens of people. Okay, so this is a recent headline. We can really see how devastating this is. And until now, our brothers and sisters who had been victimized by the typhoon itself are still in agony. We can see through the pictures on social media and especially to the news that how terrible the situation is right now. And also, a lot of houses are being destroyed, brothers and sisters, and a lot of lives are being taken away. So, personally, we should assess ourselves that we are fortunate enough to not experience the same fate what our brothers and sisters over there had experienced. And I do think that we should pray for them, for their safety. I know there are still a lot of people who are missing, but we cannot really underestimate the power of prayer, right, Brother Ellie and Sister Meg? So, and also I would like to, for our brothers and sisters there who had experienced this devastating event, should assess themselves nganong nahitabo man ni sa ilaha. Unsa may pinaka root gyud, so may pinaka cause nganong nahitabo maning typhoon, nganong sila gid ang natunungan sa typhoon. Kay of course kung unsay effect naman siya cause. So I think our brothers and sisters should really assess themselves as to why this event had happened to them. According to 2 Chronicles 7:14 rather, it is what God said to His people. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear them from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. Amen. Thank you so much for that wondrous headline, no? Amidst sa pagsubok na itong gina-face, there's always a ray of hope, Yes, no, of everything indeed. that we face. So, the third headline, mga kaigsunan, is concerning the world, particularly in the case of this COVID-19 pandemic. It says here, BioNTech's founders, scientist couple in global spotlight. Mga kaigsunan, this is one of the founders' creation of microchips that soon to be embedded alongside with the vaccine. So as you can see, mga kaigsunan, in the latest news, daghan na mga evidences of rising efficacy levels sa usa ka vaccine na gina-develop dito sa America, mga kaigsunan. So Yes. what a wondrous news, Ana, about how it could help in treating the virus, the disease that will recover the people who are infected with COVID-19. But as we know, mga kaigsunan, no, nakita na nato sa prophecy that many will be forced to give on with the mark of the beast, no, mga kaigsunan. So as you do not know, we are going to discuss about this further by the next part of our episode. So stay in tune with us, mga kaigsunan, to further elaborate about this. But did you know, mga kaigsunan, that though na this would be threatening for us because this is alongside with the vaccine if ever embedded jud siya, mga kaigsunan, ng microchip. So grabe jud ni siya kal This is going to be a real struggle. yes, that Jud. was real struggle na siya sa ato, mga kaigsunan. But do not fret, because if you continue to pursue yourself, especially to continue to uphold the Christian values, and of course, be holding that you are faithful to God, and you continue to please Him and be faithful and loyal to Him, even amidst, especially in the last days. According to Revelations 14:12, here is the patient of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Okay. Thank you so much, Brother Ellie and Sister Meg, for the deliberation of our headlines this afternoon. Right now, we will proceed with our main topic this afternoon, which is the importance of Christian education. Okay, so Christian education is basically the medium to shape and mold the characteristic of a person in accordance to God's will.
And I truly appreciate, no, personally, I truly appreciate the Seventh-day Adventist religion because the religion itself is prioritizing Christian education. Even when it comes to the toddlers themselves, gi-introduce na gid ang Christian education sa atong mga kabatanunan, which is a very good thing and pleasing in our Lord's sight. And this is what our roles should be, to do whatever God pleases. So let us look at our first data, Brother Ellie and Sister Mag. All right, so our first data for this discussion, mga kaigsunan, is Christianity teaches us and enable us, young individuals, about responsibility, service, and encouragement to help others, according to Esperance Anglican Community School. I do believe, mga kaigsunan, kay ako pod mismo, mga kaigsunan, actually, dili lang ako, most of us, Yes. nag-eskwela mi og school with focus more on Christian education. And we praise God because it really molded us the values, especially about the importance on helping others, also serve others as well, and definitely to serve the Lord. And also, it teaches us about not to be sluggard, no, sa mga buhatonon. Dili lang perminti mo skwila, pero also, in a holistic approach, kanang not only in the mental aspect na ang gidevelop, pero pati po ang physical aspect. So, Christian education is not about in a plain sight lang na view. It's a broader, holistic view of the world. Yes. No? As we know, mga kaigsunan, ingon pa sa quotation ni Sister Ellen G. White, our ideas of education take too narrow and too low a range. There is a need of a broader scope, a higher aim. True education means more than the pursuit of a certain course of study. It means more than a preparation for the life that now is. It has to do with the whole being and with the whole period of existence possible to man. It is the harmonious development of the physical, the mental, and the spiritual powers. It prepares the student for the joy of service in the world and for the higher joy of wider service in the world to come. So, di ba mga kaigsunan, this is part ni siya or the fruit sa true education which can be found in Christian education. What do you think? Okay, para po sa ako, Brother Ellie, I think this information is really true. Because I do believe nga children nowadays should be exposed to Christian education. And not just children, no, like for example, mga toddlers, but I think teenagers. Kay kung makita na itong mga teenagers, they are too hooked up sa social media. More on, gatubang mas na silang gadgets and wala sila time mo communicate sa ilang parents or kung kinsa itong naa sa ilang balay. And wala po sila time nga manghinlo sa ilang balay. Giniglat na gid nila ang ilahang household chores. Yes. So, makita nato ang effect gyud sa Christian education nga mo shape gid siya sa character sa usa ka tao or young individual rather. Labi na gid sa mga young individuals out there nga nagpaka-don or senyorita sa ilahang balay kay napagid ng kanang inahalos mangaon. Yes, that's sige kuan gid sa gadget nila. Yes. Niya gineglect na gid nila ilang responsibilities as sons and daughters of their parents. And di pagid sila halos magkinita sa ilang magpapa kay napoy uban magpapa nga dili po nimo halos neglect. Dili po nimo halos maistorya and di po nimo halos makita kay uban nagkuan Candy Crush or na hooked up So point sa pa kaya po siya sa Facebook. overuse sa gadgets. Yes, overuse siya sa gadgets. That's why Christian education gyud ang dapat center sa family gyud. Oh yes. that's Dapat true. mao gini ang dapat ipa-study sa Christian parents sa ilahang mga anak. Amen. Kay unsaon ta man ma-blame nato ang mga parents kung unsa mo dako ang ilang anak, unsa nga klase ang ilang anak. Dila jud makita nato ang essence sa Christian education. Indeed. What about you, Sister Mag? Yes, what about you, dear? At para sa ako, ang Christian education kay grabe jud kay siya ka helpful lalo na sa mga bata kay according sa Bible, honor your parents. So, Yes. saan man imo pag-honor sa imong parents by helping them, by respecting them. Yes. So, ana pa sa data ni Brother Ellie nga responsibility o mga services. Dira pa lang nga verse kay
na kat-on na sa bata o kung unsa man gani dapat ang ilang buhaton. Also, kanang technology, ingon jud akong parents kung sige tagbasa sa Bible makita jud nato or lagi mailhan nato ang difference kung gikan ba ni sa Ginoo or gikan ba ni sa yawa. So for me ang technology kay gikan jud siya sa yawa kay ma-divide man ang relationship sa usa ka tawo sa ilang family or sa ilang loved ones niyo kay as you can see halos magsigi og cellphone kay mo'y tend nga mawala ang iyang kuan sa iyang parents or ang mga husband or wife kay magbuwag kay tungod sa social media tapos naikabit-kabit. So, gabi jud kayo ang use sa technology. So, we should really read the Bible para responsible ta sa tanan nato buhaton. So, pointing back, Jud, no, importante ang Christian education, not just in ourselves, but also in the family. It applies to parent to children, mother to magtiayon, magigsuon, o pati po sa mga kaparintihan o mga kaigsunan, because it really gives us the essence bitaw to help others, because that's one of the output of Christian education. It allows you to realize about the importance of helping others, having compassion, and definitely serving the Most High. And not just that, Brother Eli and Sister Meg, no? Makita po nato sa atong mga kabatan-unan karon nga nagkamubo na gid ang morality nila. Isa Nga po kanang responsibility, di ba? Christian education teaches us to be responsible enough of our actions, not just our actions, but responsible to others as well, and service and encouragement to help others. Mga wala na yung mga batasan. Yes. Kung makakita lang ganig, like for example, kanang mga basic lang nato nga mga buhaton ha. Like for example, in a setup nga naata sa Osaka restaurant. Ako, I've encountered a lot of these scenarios already. Kanang na ako sa Osaka restaurant, and nga naay mo kuan mo gawasay na nga mga teenagers nga nanulod sa nahumanas lagkaon sa restaurant. And Buot. napoy mga elderly women nga naipang dala, ipang bitmit. Oh. Wala man lang sila heart or initiative nga tabangan ang mga elderly. Ilang mga nga ogi labi na uban. lagi itong naayong ipang dala nga mga bugat. Yes. Yes, and napoy sa relationship pod. Ang mga, well, ang mga boys nowadays, kuan gid pod, mga, dili na gid mga gentleman. Mo gina akong na-offense, but mo gina akong na-experience gid. Karon, nakita na ako ang morality gid pod when it comes to social etiquette and of course sa relationship pod nga dili naman gid kilig-kilig dapat sa relationship, dapat na gid pa responsibility ang partners. Yes. So, mo gid po na akong na-notice, fellow brothers and sisters. That's why, for me, it's really true regarding sa data nga gihatag ni Brother Eli this afternoon. Okay, so moving on to our second data, it says here that one of the advantages of Christian education is amplification of faith. Children learn from what they see and hear, according to the Lighthouse Christian School. Okay, so para sa ako, this is one of the many reasons why children should be exposed to Christian education, because as young as these children are, they imitate how adults behave. No, kung unsay makita sa mga bata, mao gid po sundugon nila. And if sa makita sa mga bata nga ang mga nakapalibot sa ilang mga tao, mga good influence and paragons of virtue, ma-imitate gina nila. And kung soft-spoken ang mga tao nga nakapalibot sa ila, ma-imitate gina nila. There's no reason for them to go against sa ilahang nakita. Kaya mo may nakita nila, i-imitate gina nila and dalon na nila hangtod sa ilahang pagdako. And I think kaning pag mo gina pinaka-greatest achievement sa mga Christian parents, no? Pag makita nila ilang mga sons and daughters grow up to be good citizens of the society, magud siguro na pinaka-achievement gyud sa parents nga makita nila lang anak nga God-fearing ang ilang mga anak. Murag ang kalipay sa mga parents murag sangko pas langit siguro. What do you think? Well, para sa ako, no, importante kayo kung ikaw, if you have faith in God, dili lang jud na dili ra kataman, because in fact, kung atong tanawon ang to have our Christian life, it's not about knowing God lang, but really immerse Him to your life, integrate Him, know Him more. Kay our faith should not be like the
the Dead Sea, 'di ba? Ang Dead Sea kay stagnant, walay kalihok-lihok mo nang patay. Same goes sa atong faith, dili lang puta stagnant mga kaigsunan. Mo nang through Christian education mga kaigsunan, ma-develop imong faith, ma-amplify siya, makita ni mong perspective sa world na most people cannot see or hear. And in fact, kung atong tanawon or i-compare natong education dito sa kalibutan, they just focus on what they hear and what they see. But they don't really understand the world beyond the five senses, no? Yes. Not like Christian education, na much broader pang approach. In fact, it goes beyond the five senses. It goes beyond what we experience, because faith with education truly gives us the vibrant and of vivid experience like none could not see it ordinarily. Yes. What do you Well, para sa ako, no, kay, siguro, majority sa mga kabatanunan, wala nila nakita ang fun sa pagserbisyo sa Ginoo. Yes. Yes. So, in order nga, para makita sa mga kabatanunan nga, okay man di ay, nice man di ay nga magserbisyo ka sa Ginoo, ug mo live ka with Christ. Siguro ka nang, gabi kay ka mga higpit bitaw, nga gabi na jud pod kayo ang siguro ang faith nga mayon nga, ayo ang dili ka malapit. Oh, wala understanding ba? Impose lang, impose. Okay ba na siyang mo lead ka sa imong children nga in a Christian way, pero I think murag tungod siguro nga ang mga millennials Why understanding? ang mga millennials pod kay very sensitive na emotional Yes. kay sila. Yes. So siguro sa ana nga butang atong himuon ang Christian way living kay in a fun way. So like for example kanang praise and worship, di ba? Na isa mag-praise ug worship, oy, tapos ma-feel nimo ang mga lyrics sa kanta, or mag-Bible games mo, or kanang ipasabot jud nimo Make it bitaw. dynamic bitaw. Kana makasabot Yes. ang Interactive. interactive po siya. Dili lang command lang ka nga. Ayon na buhata, kay di ka malangit ana. Kanay mo binuhatan di ka malangit ana. Kanay mo sinungtan. Kana way di ka- sabot ba? Oo. Yes. You let them understand. Kay Yes. I believe sila kita nga mga kabatanunan no kay makasabot man siguro ta di ba? Oh, basta kung Okay. pasabtan natog tarong. O naman tay mga utok mayon ka. Ali ayun na pagsultog mo ani. Okay, oh. Na kabalo ka na time nga kani nga lalaki kay naingon ani tapos na judge siya sa society. So ingon anaon ba so tahay si Brother Eddie siya. Hello no. So kailangan jud ay ko mag-dress properly kay para dili ko ma-judge sa society o limpyo ko sa pananaw sa Ginoo. O so ingon ana dapat bitaw kanang kamuduha bitaw nagsinabtanay about sa Christian way. O dapat po dili kanang ingon ani ang inyong relationship with God. Dapat as family equal tatanan. Yes, Kanang- dili. O na kay masandigan about sa Christian way living o si Ellie po na po siya masandigan ng ingon ana. So dapat Yes. ingon ana ang relationship na to. Oh, the ideal way to have a connection with him. Namagay po yung uban gid yung mga tao nga mo condemn gid sila diretso. Yes, walay Kanang- kuan ba? Nang hilig gid kayo sila mo condemn nga. Ikaw kana di ka malangit. Sus kaya sila wala dyan na sila prepare. Hindi na sila malaki. So ang atong third data mga kaigsunan is the purpose in educating our children towards Christianity is to train them with the intention of sending them into the world. According to answers in Genesis organization. So nindot po di siya mga kaigsunan no kay at least baka nang i-train na nato ang mga bata nga kung unsa lang sila dapat diri sa kalibutan. Yes. Kanang dili sila ma-attach kaayo sa pangkalibutanon kay mao ra gyapon this is all temporary. So for example, ako kanang grabe kay ko ganahan nga ma-flight stewardess so gidevote na nako akong life nga magpa-sexy ko, magpataas jud ko, grabe akong diet tapos mag-English ko. Wala ko'y time para sa Christian world kay tungod naka-set ang akong mind sa akong goal. Oh, worldly. So at least kung kita man gani magdinikanan no maset na to atong children's mind nga kani sila they are all temporary. So dili dapat ta ma-attach sa tanan o dapat kabalo ta sa atong priority kay kung ang mga bata makabalo sa ilang priority kanang mga goals nila sa ilang kinabuhi second na lang na. First jud si God. So Amen. kamo Well, para sa ako, Sister Taj and Sister Meg, no,
porket na kita, kung maka-acquire ta Christian education, that doesn't mean na di na ta mo kana bitaw di na ta mo halubilo sa world. Murag ato na gina-isolate atong self. Again, mga kigsunan, let us get rid of that misconceptions bitaw na once gani makakuan ka Christian education, malahi na imong pananaw sa kalibutan, murag imong pagtanaw kay against na ka. No, mga kigsunan. In fact, according to the statement, ang Christian education helps you to prepare because we have that intention that when we send to the world, we still able to uphold the Christian values, no? Okay. So, ang statement na dyan sa Bible about it is that we do not yoke with worldly or secular associations. Rather, we will uphold, no? Kung natin mga peer pressures ba dyan, instead na kita'y ma-prone to ma-absorb, sila nino'y ma-prone to absorb with the positive vibes that is in you because you uphold Christian values. So, again, para sa ato, no, kung natin mga misconceptions about Christian education, it's about isolating ourselves, dili mga kaigsunan. It's about going to the world, integrate the Christian values, and how we may able to uphold it, especially as we're going to spread the gospel into all nations. Okay, praise the Lord for that, Brother Ellie. Okay, so ako lang po ikastorya bahin sa information nga gihatag ni Sister Meg. It is very important gyud nga isanay nato ang ato mga kabataan through Christian education because it is not just a responsibility ang ma-focus ani or services sa mga parents nila or sa mga elderly and etc. But to send them to the world. Yes. Because of course kaning dili man gid nato malikayan nga ang mga bata moabot man gid ang time nga mawala gid na ang mga magpapa nato. So, it is our responsibility to be independent enough to stand firmly on our ground, most especially if we are going to go far to that level nga mo. Halubilo na kita sa mga tao from the outside world. And of course, I really like katong there was this Bible study or sharing nahitabo sa house nila, Sister Zaira Torrio, sa giingon ni Dr. Hill nga ang pinaka-fruit gid daw sa usa ka Christian is to be a missionary and to gather souls for the kingdom of heaven. So mo gining purpose nato as Christian individuals. Mo gini ang pinaka-purpose gid nato nga mo take part gid ta sa responsibility ni Jesus Christ diri while he was still here in this world. Ning gather gid siya og souls for the kingdom sa iyang papa. Kay katong the moment nga pag-abot ni Jesus Christ diri sa world, dili easy ang iyang life diri. In fact, he was a commoner. Yes. He was the poorest of the poor. His father was a carpenter. So, ang iyang gibuhat wala siya nagpaapektuan nga life. Instead, iya jung gi-fulfill ang iyang purpose. Kung unsa ang gisulti sa mga prophets dito sa Old Testament, kung dili to niya i-fulfill tong iyang purpose, meaningless to nga mga prophecies. Mo nang si Jesus Christ palang daan, fellow brothers and sisters, dapat si Jesus Christ jud ang ato ang role model para sa pag-minister dito sa outside world. Kay dili jud lalim mag-minister sa outside world, kay labi na gyud nga ang mga tao very hooked up pakaayo sila sa ilahang mga worldly pleasures and desires. Yes. Okay? So, you see the importance of Christian education, fellow brothers and sisters. Unlike any other education in our institutions, this one's approach is very different because it is basically character building. It is very important nga makuan kita, ma-associate kita sa atong self through Christian education. And in fact, we really can't deny the fact no nga labi na gid sa mga teenagers, sa mga young people out there, dili gid sila basta-basta maka-adopt gid aning Christian education. Eh para sa ila, some may find it boring. That's completely out of my league. Oh my gosh. Kanang mga inana nga mga approach ba? Very, very timid and worldly pagid kaayong approach. Yes, nga na yung mindset. That's not my cup of tea. Nga more on gadgets and Yes. being to kuan kayo kanang particular kay sa mga titles nila nga unsa ilang mga nahuman. Inanagid ang mindset sa mga kabatan-unan karon. Kung dili man lang gani nagkaubos ang morality, nagkataas pod ang ilang pagkaambisyosa o O ilang pride. So, Oo. yes, so
remember, brothers and sisters, ang pride gid ba ang hinungdan nga nung nahulog si Lucifer diri sa kalibutan. Mo ang atong hinumdumon. So right now, let us hear the opinions of our fellow brethren on what they have to say regarding this matter, and after that we will fully understand what is really the importance of Christian education through the message of Pastor Ariel Ganog. For now, let's watch this. Mayong hapon sa tanan mga kaigsunan, may kagalaan. Welcome sa ato ang episode karon nga taknaa, no? Gadin nagahisgot ang ato ang topiko mahitungod sa Christian education. Apan sa dili pa ta moadto sa ato ang pagahisgutan nining taknaa mga kaigsunan mga kagalaan, ako kamong gihangyo sa pagduko alang sa pagampo atong hangyoon ang giya sa balang espiritu magampo ta. Dalay ko na mo Dios nining takna sa kahaponon namahan. Unas tanan niluoy kami sa pagkamasalaypon. O Ginoo, tabangi kami ipakunsa di mong balang espiritu. Nga din ang langit no nakaalam among mabatnan samtang kami magapamati ug magatuon sa imong mga pulong ug mga talambagon. Kami o Dios makasabot ug masabtan namo amo kining hinumduman sa amuhang kaugalingon amahan. Tabangi kami uban sa imong makatawhan na mati karon diha sa Facebook live o sa YouTube. Ikaw Dios mag-uban kanamong tanan. Pasayloa kami sa imong sala. Among itugyan isalig kanimong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, usbon ko mayong hapon sa tanan. Welcome sa atong programa nining taknas kahaponon. Programa sa makabatan-unan matag Domingo dinhi sa ato ang iglesia sa Butuan City Adventist Church. O kini nga programa giuluhan og Adventist Youth Online Ministry or AYOM, no? So salamat kayo sa inyo ang suporta makanunayon nga pagpamati og pag tan-aw subaybay sa ato ang programa matag Domingo sa hapon. Nga diin daghag mga makatuna nato nga mga pagtulon-an, no? Sa mga kabatan-unan, ginikanan bisan pa sa mga kabataan. Karon akong usbon ang ato ang topiko nagisgot ta og Christian education. Nga din gi dumalahan kini, gihisgotan kaganina sa ato nga mga kabatan-unan, Brother Ili, Sister Meg ug Sister Tads ang ato ang topiko nining kahaponon. Nining taknaa maigsunan, din magahisgota mahitungod sa Kristohanon nga edukasyon. No? From the word Christ, Christian education. No? Subot pasabot, kini nga edukasyon maigsunan, mo sintro ni diha kang Ginoong Hesus. No? Christian education. Gani ang sabot nato nini migsuna, no? Nga diin kining pag-edukar sa mga kabataan, pagpatungha, pagpreskwela, kung atong sabton migsuna, no? Kabahin ni alang kanato nga makatawhan sa Dios. Nga diin masintro diha sa edukasyon si Ginoong Hesus. Atong sabton una kita anak sa Ginoo. Kay anak man ta sa Ginoo, so ang tanan natong himuon og buhaton mahimo nga makapahimaya sa Dios. So diretso ta sa ato ang topiko migsuna, no? Kamo nga mga ginikanan og tanan nga makatawhan, maabutay mga ginikanan, no? Kita o kamo o kitang tanan gusto gyud nga ang bata maanaa sakto nga pamatasan, sakto nga nahimutangan kinaiya, no? Nga diin kanang ginatawag nila Christ-like character manaa kaniya. So mo nay atong gusto. Apan unsaon man nga manaani kaniya, no? Alang sa mga katawhan sa Dios, kung atong sutaon o subayon nato ang balaang kasulatan sa Old Testament,
Remember, kitang tanan anak sa Dios. O kitang tanan mga kining gitawag og estudyante, no? Estudyante kanang ginatudluan. Walay tao nga perpekto ning kalibutan na mo na nga kanunay ta ginatudluan, much more diha sa balaang kasulatan. Ang atong amahan maoy ato ang magtutudlo, no? Muna gitawag og ang Dios mga kigsunan kun atong sabton maoy ato ang master teacher. Kung ato nang basahon magsunan og daghang mga libro nga diin makahatag og paglaom. Gani sinulat sa usa ka sinugo sa Dios nga mao si Mrs. White sa iyang libro nga Education. Daghan kag makatunan mga kigsunan, no? Daghan kag may bal-an kun unsa ang gitudlo sa Dios, no? Doon na po'y true education. Daghan kay tag makuha. Kana siya nagsintro na sa kining mga punto o makatunan sa usa ka bata o pagtulunan diha nga lesson may tungod diha sa balang kasulatan. Nindot kayo daghan kana nga mga libro, no, kanang education, daghan tag makatunan diha mga kigsunan, may higalaan labi na sa maginikanan nga diin kamo mismo nagtudlo sa inyong mga kabataan, no. Kay ingon pa nila ang primary education una mahitabo diha sa panimalay tungod kay kanang eskwelahan ginatawag ra na og secondary education. Diha gyud una sa panimalay mahimo nang maedukar ang bata pinaagi sa ginikanan, no. Tungod kay sa una silang Adan og si iba ang ilang amahan moy ang Dios, moy teacher nila nga nagtudlo kanila apan gihi ang representante o representative sa Dios nga mao ang magtutudlo mao po ang ginikanan. Karon kun diha secondary education mao nang mga teacher diha sa kining eskwelahan o mga magtutudlo. So nining takna ang mga kigsunan may higalaan. Kung atong balikan ang balaang kasulatan diha ginaingon sa Proverbio 22 bersikulo 6, no? Nga diin ang gisgutan may igsunan nag-ingon na daan ang proverbio ang panultihon nga matod pa sa mga kung sa ginikanan ang bata kinahanglan tudluan bansayon og ayo, no? Proverbio 22 bersikulo 6 tudloi og bansaya ang bata diha sa iya nga hantod gid siyang pagkadako sa diha nga moabot na ang pagkatigulang niya o pagkahamtong kan naa si kaguling desisyon dili siya mobiya nini ug unsay imong gitudlo. Train up a child in the way he should go and when he is old he will not depart from him. Ato naman ning hisgutan nato ni agi nga mga topiko misyonan pero gusto nako balikon nga din una gisugo na sa Dios tungod kay ang maginikanan, no, mooy representante o representative sa Dios nga mahimong magtutudlo diha sa mga kabataan, no? Ingon ang Episo 6:4 sa langyaw nga pinulungan maigsunan nagaingon, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord, no? Mga ginikanan labi na sa mga amahan, no? Ayaw kuno ninyo kini bitawng pasagdi mga bata nga diin masuko kundili dad-a sila diha sa disiplina o disiplinaha ang mga bata ug tudloi sila diha sa Dios. So kung natong sutaon karon abi ninyo sultian ta mo lahi ra gyud ang mga kabataan karon kaysa una. Gisgutan man ganina sa ato ang mga batan-on ganina sa ilang gisgutan nga din ang mga bata karon di na kabalo mo kini bitawng mo respeto og mga tigulang, no, yamiran rag makaagi diha pero sa una akamo nga mga magulang namo suito mo ani nga sa una kung makita og kining mas magulang nato mudungo gid ta mo amin maayong gabi, no? Pero karon ang mga henerasyon karon sa mga batan-on mga kabataan wala kita og kining mas magulang na kayo magsungkod-sungkod diha pasagdaan. Mutabok sa dalan dili gyud agakon wala gyud. Kini bitawng na kinaiya sa mga batan-on karon og kining in general ha tun imong tan-awon imong ikumpara sa unang panahon karon ang mga tao kasagaran
labi na guway Ginoo makasarili kan di na magunahunag unsay naa diha. Like for example, kung diha sa lingkuranan, dahagalin niya o naay lingkuranan, o bisan diha sa sakyanan nga gatindog, ang mga batan-on og naay niabot, una sila nakalingkod og naay niabot nga tigulang nga senior citizen, di gyud mo bigay, di gyud mo hatag. Mao na yung mga kinaiya na karon, no? Bisan asa ni makita di sa kadalan, magtabo kanang gingon ko ninyo. Di gyud, no? Pero sa una grabe gyud ka respeto sa mga katawhang mga kabataan sa una. Disiplinado pero karon lahi na, no? Kung natong tan-awon yung mga kaigsunan, daghan kayo og kining hinungdan. Sa una, wala kayo yung mga gadgets. Wala kayo yung kining dili kay ma-influensya ang mga batan-on o mga kabataan, mga estudyante sa una. Tungod kay way mga gadgets, wala kining mga computer sa una, libro ra gyud sa una. Grabe sa una kung maghisgot ta sa eskwela, lagyo amo layo mo kay sa Buanga, 3 kilometro amo hahiko ang amuhang eskwelahan gikan sa Panimalay. Wala pa na nauso ng kayo ng cellphone sa una kay kanang una kay cellphone nga di antina, murag dato-dato na magka sa una. So lisod kayo na maka-afford ka. So sa una, kamo nga nakaagi gabi gyud tag 8, tag 9 ka libro ang ipadala nga dagko kayo, mga gisi ang bag, mutabok pa og sapa, suba. Magkahuga-huga, magkadagma-dagma pa. Pero usay, mao po lagi. Experience po na gusto na dahang kay libro, pero usay di basahon pod. Kay kapoy na mo po nabot sa balay, pay trabaho. Pero kung natong balik tanaw na to misuna, no, lahi ra gyud kayo karon og sa una kay ang mga libro sa una, libro gyud mismo dalon, pero karon nana cellphone. Cellphone na lay dalon. Unya kining mga eskwela karon sa una tagpila tagsagyod ka notebook or karon kasagaran isa-isa gyud usa ka subject usa ka notebook pero karon isa na lang ka notebook tanan nga subject. So lahi na gid kayo kung ikumpara nimo. So sa una makapokus ang mga batan-on o ang mga estudyante sa una. Pero naay disadvantage na po'y advantage kay kun karon nga panahon daghang kay tag mga gadgets mga kining gamit karon nga high-tech na ang panahon ba, no? Dali na kay maka-access kun unsay imong research, imong kuanang itudlo mo ni nana diha tanan. Karon og i-search nimo diha sa Google, sa YouTube, ug unsay gusto nimo kasagara halos gyud naa diha tubagon. Pero sa una magpangita, magpangutana pa ka. So inana naka high-tech karon. Inana nindot ang advantage sa mga kining mga gadgets karon tungod kay dali ra, no? Pero ang usa nga disadvantage mga kaigsunan mahigalaan, magilabi na sa maginikanan. Labi na dili masakto og pagtudlo ang makabataan, dili masakto giya. Imbalance na maigsunan ang ilahang aspitos kinabuhi kay mapokus na didto di na kabalo mo balanse sa ilang desisyon. Ang ubang mga kabataan, no, tungod sa mga gadgets diha sa Panimalay, wala na gali panahon sa pagtuon diha sa ilang Panimalay, bisag na may assignment kay unahon na ang mga gadgets, movie, dula, unsa pa. Mas daghan pag panahon kaysa magbasag Bible, magbasa sa ilahang lesson diha sa libro, mga pagtulunan, wala na. So mao nay disadvantage. So kung atong balikan, diha na gyud paggiya sa ginikanan, no? Ato man ang gitudlo atong niaging mga simana, no? Atong gisgutan ang mga topiko. Kining nagisgot ta mahigod atong last week, nagisgot ta og kining responsible parents o parenthood. Ato nang connected ni karon migsuna, no, Christian education. Mo connect sa mga ginikanan og sa mga kabataan. Mo nang ingon ang panultihon nga kining bansaya gyud ang bata, no? Hantod gyud sa iyang pagkadako. Kay sultian ta mo ang pagtudlo sa usa ka anak isip ginikanan, dili lang usa ka aspeto ang imuhang gitudlo diha kaniya. No? Daghan kining saman mental aspect, emotional, no? Unya much more maigsunan kining spiritual. Mao na ang imuhang gitudlo. Gatudlo ka diha maigsunan, no? Bisan sa iyang pangunahuna, sa iyang emosyon o sa iyang tanan nga aspeto siyang kinabuhi misunan, much more kining espirituhanon nga aspeto sa kinabuhi. So, muna ang pagtudlo sa usa ka ginikanan ngadto sa ilahang makabataan. Okay,
mula ginausahay kung atong tan-awon karon, daghang mga bata tuod nga bright, maayo kay diha sa eskwelahan, sa subject, sa lesson, pero way batasan. Ang uban pod na batasan, maayo kayo, bright kayo, saktong pamatasan, pero wa po nasayod diha pod maghisgot tag espirituhanon nga espiritu, murag apiki pod. Takilid. So muna nga ibagay gini nimo. Dili lang kay ang uban gusto nila nga ma-bright ang ilahang anak, muna nga doon ako'y barkada sa una. Na ako'y amigo sa una nga kining sige siya katap sa una. Gani siya misyon no, ako ginang amigo hantod karon. Sige ra siya kining gauna gid perminti ni ka closing exercise. No? Gauna gina siya perminti kay gina suportaran sa ginikanan, gina painom og usa pa ng mga vitamins karon magatas nga pagpa-bright na lagi daw. Ya kini mga pobre wa magi ikapalit kaon ra magbayabas unsa pa na diha mga lubig, mga kamote, kamanting. So ingon pa nila mas bright gyud atong dahag vitamins. So ga excel. So kami ani paubos lang no. Ubos pa gyapon tag height, ubos pa gyud no. Paubos sa gyud permente. Pero akong nakita may igsunan, may higalaan. Nga karon manang akong naobserbaran ba nga dili day basihan nino nga inana nga ka bright ka nya maabot ang panahon nga murag tagilid ang imong relasyon at tubangan sa Ginoo. Kaya akong nakita nining takna nining presente nga panahon nga sa dihang naplastar na nahuman na murag wa naman kayo di naman kayo hinimbahon, di na kayo wala apiki na yang so imbalance karon kay nagisgot man kita Christian education. Kung may nga Christian education missionan nagpunting ang imong ang edukasyon sa kabata diha sa Dios mga kaigsunan. Kita ay makatawhan man ta sa Dios, labi na sa mga Adventista. Doon natay eskwelahan, bisan asa, no? Doon ay uban moingon nga di may ganahan ni pastor kay mahal. Dahag mga rason, no? I hope nga inyo nang nasabtan maigsunan. Abi ninyo sultian tamo, ako kanhi bitong dili man siya yung nagmahay pero nasayangan ko ba nga sa una day gikan elementary hantod high school makayon ko ba kung naka-eskwela paguro ko sa kining ato ang eskwelahan murag daghan pagid kog ma-learn ba kani bitong mapundar nga o pundasyon kay sa diha nga nag-college ko dito sa Mountain View College na diha na ko na appreciate migsunan ang Christian education nga lahi ra gyud kung imo ikumpara sa gawas sa government kamo mismo nasayod no. Napoy uban nga nagmahay pero di na to naisgutan tungod kay usahay pod lagi maglantaw tag tao. Mao po nang usay madiskoryo pero ako wagi ko naguna-huna na gina nay mga pagsulay dito sa Mount Michaelis pero ang ako lang gyud nga ningkamot ko uban ng Ginoo nga makabot nako akong pangandoy. Diha na ko na appreciate mga kiisunan magigalaan, mga hinigugma. Nga di ay kining pagtungha nato sa atuang eskwelahan dili ka magmahay kung ikaw na ningkamot nagtunog sakto tungod kay daghang kag makatunan kay kun atong sabton migsuna no Christ like character centered education kining ato ang matulunghaan mga kaigsunan may hagalan. Diha nako nasabtan nga din gani sa kuha lang ha. I don't know sa inyo ha nga secondary running uban mga kaalam nga kini bitawng pangkalibutanon imong kahibalo dinhi kalibutan nindot gyud migsunan nga gauna ang imong kaalam diha sa Pangginoo no religious aspect migsunan no espirituhanon nga aspeto dapat mamold ang usa ka bata no ang usa ka kining estudyante mula nga kining atong mga tulunghaan dili lang ingon nga kining paghatag sila unsay ilahang gitunghaan kaalam nga pangkalibutanon mga subject mo na pro labaw tanan ang gihatag og gitudlo kining espirituhanon migsunan diha nako kini bitong ma-appreciate gani ko natong basahon migsunan ang kining sa sinulat ni Mrs. White kining education pansadili pa nagingon ang akong balikon ning teksto nga common migsunan nga diin dakog punto alang kanato kaduhang Timoteo 3:16-17 ang
tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan sa pagtudlo, pagbadlong, pag matuto, pagsaway aron ang tao sa Dios mahimong matarong masinangkapan sa tanang maayong buluhaton. Magsubay sakto nga dalan. So, ang pulong sa Dios gitudloan ta. So, sama po ni sa tuwa karon tanang makatawhan sa Dios gitudloan ta. Sama po sa mga kabataan. Nga diin, tudloan po sakto nga pamatasan pagbansay. Ingon ang akong basahon migsunan ang sinulat ni Mrs. White sa libro sa Christian Education. Nagaingon mga kigsunan. Education page 7, paragraph 3. Nagingon, true education is well defined as the harmonious development of all the faculties, a full and adequate preparation for this life. No, gabi no kanindot no. A full and adequate education for this life. Nya unsa payong re? And the future eternal life. Mao ni ang tinuod nga edukasyon mga igsunan. Atong usbo na, tinuod nga edukasyon nagaingon din is will define as harmonious development of all the faculties, no? Tanan nga aspeto sa usa ka tawo iyang makatunan. Mao ni ang tinuod nga edukasyon. A full and adequate preparation for this life and the future eternal life. Mao ni tinuod nga edukasyon. Kana bitong nakatunan gitudluan ka may tungod sa lison karon sa tong kinabuhi nga naata nining pasyente nga panahon nining kalibutana, unya dili lang kundi much more, no? Gitudluan ta usab pagpag-andam sa tuang kinabuhi nining kalibutana og sa umalabot nga kinabuhi nga way katapusan. Mao nang tinuod nga edukasyon. Ang nahitabo manggod sa uban, puno kay kaalam nining kalibutana. Bright kayo mao na tanan halos gyud nabal-an. Mo gini na murag dictionary, murag Google, the walking dictionary, pero kung magisgot ta og Pangginoo, wala na ikatubag. Wa na isayod, no? Daghan kayong mga katawhan karon mga batanon, no? Labi na magbatanon, mga bright kayo og nayon sa idea, mabalaan nila mga news, mga updates, mga viral nga mga kuan karon, mabalaan. Pero diha sa balaan kasulatan, labi na og mag-quiz, unsa pa na diha mga history. Simple ra kayo, di katubag. Ngano man, wala man natudluan. Tanawan tinuod nga edukasyon, akong balikon nagtudlo, nagandam sa usa ka bata, usa ka tawo sa iyahang kinabuhi. Dili lang karong panahon na kundi sa umalabot pa nga kinabuhi nga way katapusan, eternal life. Gabi no? Mauna ang tinuod nga edukasyon. It is the early years in the home and in the formal schoolwork that the mind develops, no? Subot masabot, una kuno mabansay ang unahuna sa usa ka bata. Diha una asaman, diha sa ilahang panimalay, sa ihang pagkabata pa, mao nang train up a child. Unya, in the formal schoolwork that the mind develops. So, gibansay na niya ma-develop diha sa pagtungha sa ato ang tulungan. Labaw na sa ato ang tulunghaan, no? That the mind develops, a pattern of living is established and a character is formed. So, diha mahulma ang ilahang kinaiya, mga kigsunan. So, kining Christian education, akong balikon, importante ni alang sa atong tanan karon nga namati isip nga katawhan sa Dios, labi na sa makatawhan sa Ginoo. Kita makatawhan sa Dios, mga Seventh-day Adventist, atong makigsunan, atong panimalay mga kabataan, no? Kinahanglan nga atong bansayon, una diha sa panimalay, ikaduha diha sa atuang mga tulunghaan. Wala ko nag-ingon nga gidiscourage ta mo nga mo ni di na mo pa-eskwela mo tungha sa inyong mga kabataan diha sa publiko. Tungod kay kayuhan gyapon mo ni mo na, pero sultian ta mo. Kining ato ang mga tulunghaan, kining gimugna sa Dios nga mga tulunghaan. Kaayuhan ni alang kanato og sa mga kabataan, sa umalabot nga mga kabataan usab.
nga diin wala mo nagsayang sa inyong kwarta nga inyong ipatungha di sa itong tulunghaan, kundili kanang inyong padala sa inyong makabataan usa na ka investment migsunan nga diin malipayon mo inyong bata matudluan og sakto nga pamatasan dili lang pangkalibutanon diha isigataw kundi sa Ginoo. Magtubo ang bata migsunan holistically. Tanan nga aspeto na sa iyaha. Mao na ang matuod og tinuod migsunan nga edukasyon. No? Akong balikon, ang tinuod nga edukasyon, pagbansay, pag-andam sa kinabuhi, o kini bitong mga lison nga naning kalibutana karon samtang nata nagkinabuhi, matudloan og maandam atong kinabuhi, much more sa umalabot nga kinabuhi nga way katapusan. Mao na misyonan. So nining taknaa sa haponon. Kamo karon nga maginikanan namati nagsudong og sa umalabot nga maginikanan o mga kabataan, mga batanon. Gikinahanglan ang pagtudlo, pagbansay unas panimalay. Christian education importante alang sa tanan. Mahitabo ni una magsugod migsunan ang Christian education diha sa panimalay. Ikaduha dayon diha sa atuang mga tulunghaan. Kay ang punto ani migsunan nganong kinahanglan nga ato ning itudlo sila kay kining Christian education nag-center ni migsunan sa Christ-like character education. Nga din mabansay matudluan ang usa ka bata sa sakto nga pamatasan diha sa Ginoo. Kinahanglan pantay og bansay ni migsunan no. Sa akong gingon na sa inyo nga diin kung mahimo gali much more daghan siya og dako og bright siya og kaalam diha sa balaang kasulatan, diha sa aspeto sa espirituhanon o religious aspect migsunan. Kung mahimo mas maayo gali nga labaw or pantay tanan misyonan. Kay mauna ang gusto sa Dios alang kanato. Magunsa man na bright ka na ang kang kaalam pero di ka kabalo mo respeto o wala kay kining pagtahod sa imong ginikanan, much more wala kay pagtahod sa Dios, di manggali kabalo mo ampo, di kabalo mo basa sa balaang kasulatan. Way kay bangkaagan diya sa Biblia so kulang, no? So inta kulang migsunan ang edukasyon. Tinuod nga edukasyon kana gyung nagtudlo sa sakto nga lesson sa kinabuhi nining kalibutan og sa umalabot nga kinabuhi. Gitudloan ta mo na nga karon kining makabataan nga nagtungha sa atuang mga tulungaan, gitudloan ni sila wala lang ingon nga para sa ilahang panimala sa ilahang umalabot nga kinabuhi kundi sa umalabot pagyod nga giandam sa Dios nga kalibutan. No? Mao na inyo man ang maobserbaran. Dunay uban nga nagmahay pero ilaha po ng problema silang hugalingon. Pero kung imong yung tutukan o imong hatagan og pagtagad gyud, dako kay nig kabahin sa tuwa kining Christian education alang diha sa panimalay o labi na diha sa matag usa sa panimalay nga dunay makabataan. So usbon nako mga igsunan silang Adan og si iba. Abi ninyo si Adan og si iba naka-learn sila og edukasyon diha sa Ginoo og diha sa nature. Karon daghan kay tag masagap nga mga mutudlo sa tuwa, no? Mga gadgets unsa pa. Pero lahi na ang mga plastada og utok sa mga bata karon ug mga batan-on. Mo na nga angay kay kining Christian education sa tanan nga himuon, mahimo no. Unahon gyud diha sa panimalay. Labi na sa ginikanan. Kamo nga maginikanan og sa umalabot nga ginikanan pohon. Angay nato ni ang paghimo niini migsunan sa pagtudlo, pagbansay sa makabataan, pag-edukar sa makabataan sa sakto nga pamatasan sa patawhanon og diha sa Ginoo. So ang Dios magpanalangin kanatong tanan samtang ta magkinabuhi og naghulat
sa pagbalik sa Ginoo nga atong mahimo og atong buhaton ang angay himuon nga makadaig diha sa Dios mga kaigsunan. Salamat sa inyong pagpamati. Ang Dios magapanalangin kaninyo ug kanatong tanan. In times like these, you need a Savior. In times like these, you need an anchor. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. In times like these, you need the Bible. In times like these, oh, be not idle. Be very sure. Be very sure. Your anchor holds and grip the solid rock. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, He's the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. In times like this, I have a Savior. In times like these, I have an anchor. I'm very sure, I'm very sure. My anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus, He is the one. This rock is Jesus, He is the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. And we're back mga kaigsunan. We praise God dyan sa wonderful intermission song rendition. And especially sa ato ang mensahe na itong na dawat ining Kagabi una. kaibihon. Sige, from the top, make it drop. That's so wet. As And we're back mga kaigsunan. We praise God for that wonderful song rendition na dumalaan sa itong mga kaigsunan, especially sa atong mensahe gikan sa Panginoon pinaagi kay Pastor Ganob. We praise God sa atong nadunggan na mensahe, Pastor. Praise the So, Lord. at this moment mga kaigsunan, we're about to have our special prayer for the youth in which that we will solicit our prayer requests from all over the world, and we also unite it through this special prayer. So let's start with you, Sister Taj. Okay, Pastor, I would like you to pray for our fellow brothers and sisters, especially those who have been affected by the Typhoon Ulysses. Most of their beloved are still missing, even up to this day.
Well, ako pastor is ang mga students nga nag-experience karon og difficulty sa ilang online nga class. Padayon gyud. Yes. Let us not forget, Pastor, na we would like to pray for the newly called na ministries, especially sa tumakig suunan, diri sa Ayom, ARM, Prayer Network, mga digital missionaries, and sa kadaghanan ng mga ministries na inatunta na pastor na padayon gyapon sila sa suporta o sa padayon po sa trabaho alang anang ministry for God. Okay. Okay. So salamat sa mga inyong gidala nga mga prayer request, no. Akong gihangyo kamo karon nga namati nagasudong og naminaw sa ato ang programa. Ubani kami sa pagluhod alang sa ato ang special prayer nining takna sa kahaponon. Magluhod ta mga kigsunan. Atong idoko atong mga ulo, mga kigsunan, may galaan, samtang ta ampo diha sa ato nga Dios. Magampo ta. Dalaygo na mo o Dios ning takna sa kahaponon amahan. Salamat sa imo nga pakig-uban kanamo sa ning labay nga mga simana o adlaw hantod nining matakna nga diin. Nakahimo no sab kami sa pagsampit diha kanimo og pagpamati usab sa mga mensahe. Paninintak na unas tanan among gihangyong ikaw magahinlo sa mong pagkamakasala o Dios. Diin man kami napakyas diha sa matubangan ikaw magapasaylo kanamo og dawata kami nga imong mga pinangga nga mga anak o Dios. Ron sinana mahimo usab magmalipayon kami modawat sa mga panalangin. Nining takna daghan kami hangyo diha kanimo. Gani sa wala pa kami gaampo, ikaw nasayod na sa amuha nga mga hangyo diha kanimo. Apan amo kining gidala diha kanimo Dios. Among giampo kanimo amahan ang imong makatawhan na sa tibok naong sayuta labi na dinhi sa nasod sa Pilipinas nga diin daghan usab nga mga katawhan imong mga pinanggang mga anak o Dios apektado tungod sa mga kalamidad labi na sa bagyo amahan. Nga diin nagahimog kadaot sa kinayahan ug labaw sa tanan sa imong makatawhan. Sayod ikaw o Dios, si kinsa og asa ang imong makatawhan nagantos karon nanginahalan og tabang. Tabang material, financial man, bisan pa espirituhanon pagpadasig sila nang hinahanglan kanimo o Dios. Busa nining takna ako nagahangyo nga palihog ikaw magapanalangin kanila kung asa man sila karon o Dios. Imo silang ligunon, dasigon og magagamit ikaw o Dios og mga tao sa pagkabot og pagtabang nganha kanila aron mahimo usab nga diin ang ilahang mga pinlanon mahatagan og pagtagad og mabatnan nila ang kalipay, kalinaw, luyo sa makasakit nga ilang natagamtaman o Dios. Ikaw amahan magahinumdum kanunay kanila og mga panalangin magabubo sa ilahang gikinahanglan matag adlaw dili mo sila pasagdan og labaw sa tanan imo silang paggaon igugmaon og imo sila o Dios hinumduman sa adlaw sa kaluwasan. Nagampo usab ako amahan sa imong mga katawhan labi na sa mga estudyante tungod sa sitwasyon karon amahan tungod sa pandemic. Dunay mga pamaagi karon sa klase online class nga diin daghan usab nga mga estudyante apektado sa ilahang nga mga sitwasyon tungod amahan sa ilahang nga mga klase o module. Bisan pa sa online class amahan nga din ikaw magauban kanila sa tanang mga estudyante, imo silang hatagan og langit no nakaalam paglaom. Bisan sa mga problema, mga kaguol, mga kasakit, ikaw o Dios magahumpay kanila ug magadasig. Imo silang ubanan kanunay, panalipdan labaw sa tanan ilang gikinahanglan. Ang langit nun nakaalam diha kanimo aron ilang magamit o Dios sa ilahang nga pag-eskwela ug ang ilahang nga mga pangandoy sa matag usa, ilang handom silang kinabuhi. Ikaw magatubag uyon diha sa imong kabubuton o Dios. Nagampo usab kami sa pinasahi sa mga mensahe karon tibok naong sayuta. Labi na o Dios ang ginahimo nga mga walay padayon
diha sa kahanginan, social media o uban pa o Dios, ako nagahangyo nga na kanimo nga ikaw magagahom o Dios sa mga mensahe. Labi na amahan ang programa dinhi sa Makabatanunan sa Butuan City Adventist Church. Ang tanan nga din nagabuhat sa imong buluhaton. Ikaw o Dios panalangin o makig-uban o Dios sa pagbuhat nga din makita og ang imong mga mensahe mo tisok sa mga unahon nagkasing-kasing sa mga tawo nga din namati ug modawat sa pulong aron mahatagan og paglaom ang ilang kinabuhi o Dios. Palihog o Dios kunsa imong balang espiritu, ipagahom ang imong balang espiritu sa matag usa. Sa mga katawhan nga namati sa imong mga pulong, ikaw magahatag paglaom, kadasig, kabag-uhan, labaw tanan nga diin sila magasunod diha kanimo sa matarong nga dalan aron sa imong pagbalik. Kaming tanan imong makaplagan kung kami buhi nangalagad putli og matarong nga na sa imong tubangan o Dios. Nagampo usab kami sa mga katawhan nimo amahan nga diin adunay mga balatian nagmasakiton sa panglawas pisikal man bisan pa sa espirituhanon nga balatian, ikaw magahumpay kanila. Nasayod ikaw kung si kinsa sila among giampo o Dios ang imong makatawhan labi na membro dinhi sa Butuan City Adventist Church adunay mga balatian as balay tambalanan sa ospital o sa panimalay, ikaw magaduaw ug magasud-ong kanila, magatabang ug magaayo diha kanila, panalanginan nimong mga tambal nga dapat silang lawas. Imo silang ayuhon aron mahimo usab sila nga dakong kabahin diha sa imong buluhaton o Dios. Panalangin ni matag usa. Ikaw magahinumdum kanamong tanan umahan. Busa, palihog, dungga among hangyo ug pasaylua kami sa imong sala. Among itugyan isalig lamang diha kanimo ang tanan tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga mong personal nga manluluwas. Amen. That's it for this afternoon, fellow brothers and sisters. And also a huge thank you to Pastor Ariel Ganob for enlightening us and giving us the idea about Christian education. So I do believe that we have learned a lot today. Yes. Christian education is very important, especially in molding the character of young individuals out there. As young as we are, we should always take this opportunity to focus more on this type of education, Yes. because it will always lead us to Christ and earn our place in heaven. Yes, so mga kaigsuunan, I know nga ma-pressure jud ta at times sa mga worldly nga mga pleasures like ang atong mga goals sa atong life, but we should also remember that we also need to give God our time. Yes, I agree with what Sister Meg just said. Mga kigsunan, put God first yun above else. Kay kanang success nimo sa kinabuhi, like kanang career, di na mada sa langit mga kigsunan, nor makapaluwas mo sa burning hell mga kigsunan. So, while napadiri ang resources mga kigsunan, while there is still Christian education na nara sa atong palibot mga kigsunan, please take that opportunity while it is still there mga kigsunan. Yes. So, before we wrap up our episode for this afternoon, shall we acknowledge our good Samaritans for this episode mga kaigsunan? Let's start with you, Sister Meg. Well, akong ginapasalamatan ang atong number 1 nga mga supporters atong mga kaigsuunan. Amen. Nga mga Praise the sige Lord. tan-aw sa among mga episodes, and also for our Pastor Ganob sa Amen. permit Yes. pagsuporta sa amo og paghatag og mga nindot nga mga mensahe. Sister Tan. Okay, so I would like to take this opportunity to thank Sister Zaira Tuario for providing us our food for this afternoon. Thank you. Thank you. And let us not forget also for our participants, the technical in charge, Yes. to Kuya Silyar and to Brother Joseph. Thank you so much for your unending support sa asikaso na mo diri sa Thank tong you. episode. They're actually behind the cameras. Thank you. Yes. Okay, di po nato kalimtan, no? Ang tanan nga nagasudong karon og nagasubaybay sa tong programa nga bisan wala mo ni kauban pero dako mong kabahin alang kanamo,
tungod kay naa mo nagasuporta bisan sa pagampo. Mga kaigsunan dinhi sa Butuan City Adventist Church gini subaybay na sa inyong pagampo dako na kay nga katabang, no? Alang sa tuang programa. So ako usab nagapasalamat diha kaninyong tanan karon. Di mata mo ila-ila o asa mo og sikinsa mo apan ang Ginoo nasayod. Ang akong hangi usab before matapos sa tuang programa nga din ako nag-auhag kaninyo nga sa usa ka pamaagi nga bisan sa gamay lang nga pamaagi nga sa pagpahat sa atong programa pinaagi sa social media, sa pagtag o pag-share ngadto sa uban sa atong makigalaan sa gawas kini makahimo usab og tabang diha kanila ma-open ang ilang hunahuna labi na sa tuang topiko karon, no, nga diin makahatag kinig talambagon diha sa panimalay labi na sa mga kabataan. So salamat sa inyohang pagsuporta. Ang Dios mag-uban og mga panalangin kanatong tanan. So I would like to also take this opportunity to acknowledge si Pastor James Lilantaya, Okay. our Spook na youth director. Oh. Thank you so much, Pastor, for watching our recent videos, especially the every Sunday afternoon. Nagalantaw siya. Naglantaw og mga nag-review siya, no. Praise Praise the God. Lord. So, Salamat kay suporta, Pastor. thank you. So, mga kaigsunan, always tune in every Sunday afternoon as we are going to tackle and unravel new na mga topics that are concerned with the world. But amidst of that problem, Christ's love reigneth forever. So now, let's proceed to our closing song and our closing prayer. Daigon simbahon ang Diyos makagagahom, kay siya ang atong paglaom. Daigon simbahon ang Diyos makagagahom, kay siya ang atong paglaom. Daigon simbahon ang Diyos makagagahom, kay siya ang atong paglaom. Daigon simbahon ang Diyos makagagahom, kay siya ang atong paglaom. Daigon simbahon ang Diyos makagagahom, kay siya ang atong paglaom. Sa bugos nga kasing-kasing daigon ang Diyos, kay siya atong manunubos. Sa bugos nga kasing-kasing daigon ang Diyos, kay siya atong manunubos. Siya daigon na to ang Diyos ug alagaron. Siya daigon na to ang Diyos ug alagaron. Suliran nga imong iantos itugyan sa Diyos, kay siya atong manunubos. Suliran nga imong giantos itugyan sa Diyos, kay siya atong manunubos. Siya daigon na to ang Diyos ug alagaron. Siya daigon na to ang Diyos ug alagaron. Sa kasakit ug kalipay pasalamati ang Diyos, kay siya atong manunubos. Sa kasakit ug kalipay pasalamati ang Diyos, kay siya atong manunubos. Siya daigon na to ang Diyos ug alagaron. Siya daigon na to ang Diyos ug alagaron. Daigon simbahon ang Diyos makagagahom, kay siya ang atong paglaom. Daigon simbahon ang Diyos makagagahom, kay siya ang atong paglaom. Mga kaigsuonan, atong iduko atong mga ulo alang sa pagampo. Amahan namo nga nakasakay tas-an sa mga langit. Ning kapunon amahan kami sa kanunay nagadangop kanimo, nagahimaya sa imong ngalan kay ikaw ang mong Dios nga dalangpanan, nga tag-iya sa tibuok kalibutan, labi na ikaw ang tag-iya sa among mga kinabuhi. Pasaylo kami una sa tanan sa among mga kalapasan, hunahuna pulong ug buhat Ginoo. Pasaylo kami Ginoo sa among pagkatawhanon. Ug amo ikong gipasalamatan sa tanan. Grasya panalangin nga among nadawat kanimo, mga proteksyon kada adlaw bisan asa kami nagalakaw,
ikaw naghatag ka namo sa among mga gikinahanglan adlaw-adlaw Ginoo, ikaw ang tanan source sa tibuok kalibutan. Ikaw ang among pasalamatan sa tanan Ginoo, sa among mga kinabuhi nga imo pa kaming gilugwayan hangtod karon. Nining kahaponon amahan ako nagaampo kanimo nga ikaw magapanalangin sa tanan labi na sa mga televiewers sa FB kung bisan asa man sila nagatan-aw karon Ginoo, ikaw magapanalangin kini nga mga programa sa mga kabatan-unan Ginoo. Ikaw maghatag og dugang pa nila nga mga kaalam, dugang nila nga mga pagpaningkamot nga dili gayon magmaluya aron sa batbat kanunay sa pagpaminaw sa imong mga pulong uban sa mga kabatan-unan labi na sa among pastor nga mo'y magadala niini nga mga mensahe, si Pastor Ariel Ganob. Ngwagi ang iyang kaalam Ginoo nga masabtan usab namo ang mga mensahe nga iyang pagadadon ning kahaponon. Panalangin ni Lord ang tanan-tanan kay wala kami kahimaon sa among kaugalingon. Panalangin sa mga pastors dinhi, mga kaigsuonan, ang tanan nga mga membro ning maong iglesia Ginoo dinhi sa Tamarin Road, Butuan City Church. Tabangi kami kanunay nga maglahutay bisan pa sa daghan nga mga pagsulay niining amo karong giatubang nga mga pandemic pinagi sa COVID Ginoo. Apan amahan kami naghangyo kanimo nga magkabarog kami bisan sa daghang mga pagsulay. Amo kining gitugyan Ginoo ang tanan. Amo ikaw gipasalamatan sa pagtubag nimo kanunay sa among mga pag-ampo. Tungod lamang ni Ginoong Hesus nga mong manluluwas. Amen.